Hello, Xiaoqing! Papa, kailan ka po uuwi? Nasa business trip si Papa ngayon. At uuwi rin ako sa Makalawa. Bakit, anak? Kasi yung tito po noong nakaraan, bumalik po ulit dito sa bahay para saktan si Mama. Ano? Papa, Xiaoqing! Bumalik ka muna sa kwarto mo. May pag-uusapan lang si Papa at si Mama. Walang hiya ka. Sobrang sakit na ng katawan ko sa iyo. Asawa ko, bakit ka nakauwi agad? Hindi ba dapat ay may training ka ngayong gabi? Nagkaroon ng biglaang pagbabago sa ospital. Kaya kinansela na ang training. Bakit amoy alak na alak ka? May bisita ba dito sa bahay kanina? Nagkaroon lang ng kaunting party kasama ang mga katrabaho ko. Pilit nila akong pinapainom, kaya naman naging ganyan. Katrabaho? Walang hiya, sinaktan mo talaga ako. Sa dami ng mga bote ng alak sa labas. Ilang lalaki ang nandito kanina? Asawa ko, wala namang lalaking pumunta dito. Sina Jiao Jiao at Lily lang iyon, mga babae silang lahat. Kung ganoon, sino ang nananakit sa iyo kanina? Asawa ko, narinig mo lahat iyon? Iyon kasi. Oo, si Jiao Jiao iyon, si Jiao Jiao talaga, yung babaeng iyon na walang modo. Pinagdiskitahan niya ako noong malasing ako. Asawa ko, hindi mo naman siguro iniisip na may ginagawa akong masama laban sa iyo? Nagtatanong lang naman ako. Tingnan mo ang hitsura mo, galit ka na agad. Grabe, amoy alak na alak talaga ako. Maliligo muna ako. Sa party nyo kanina, wala ba talagang kahit isang lalaki? Ang larawang ito. Ito ba ang asawa ko noong uminom siya noong nakaraan? Bakit mo nakuha ang larawan ng asawa ko? Wala ka nang pakialam doon. Bantayan mo na lang ang asawa mo. Dahil kung sino pa ang maganda, sila pa ang mapangdaya. Mahal, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? May dumi ba ako sa muka? Sa pagtitipon nyo ngayong gabi, talaga bang mga babae lang kayo? Sige, Chu-chan. Ilang taon na tayong kasal, ngayon ay nagsisimula ka ng magduda sa akin. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa kumpanya ko para makita mo. Mahal, ang dami mong nainom na alak, nag-aalala lang ako sa iyo. Tingin ko talaga ay wala kang tiwala sa akin. Sa sofa ka matulog ngayong gabi. Mahal, pero ako? Sira ang bahagi ng medyas na ito? Kahit pamatalig na kaibigan ng kasama, hindi naman dapat umabot sa ganitong kalala. Sino ka ba talaga? Tungkol sa mga nangyari ngayong gabi, ano ang alam mo? Huwag mo nang itanong kung sino ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin, suriin mo ang katawan ng asawa mo at tignan mo kung may kakaibang bagay doon. Anong ibig mong sabihin? Mahal, tulog ka na ba? Kung hindi ka naniniwala sa akin, suriin mo ang katawan ng asawa mo at tignan mo kung may kakaibang marka doon. Jiangyu Technology? May tatak siya sa kanyang katawan. Asawa ko?
Bakit ang dami mong nainom na alak kamakailan? Mahal, ito ay para makausap ang Jiangyu Technology, iyong malaking kliyente. Kapag maayos ang kinalabasan, magkakaroon ako ng $100,000 na bonus. Sige, dahan-dahan lang. Bakit mahal? May nakatatak sa likod mo. May nakatatak sa likod mo. Ano? Mahal, siguradong si Jiao Jiao ang nagtatak nito. Siguradong ginawa niya ito nung lasing ako. Ano ang pangalan ng kumpanya nyo? Linlan International. Maniwala ka sa akin, mahal. Si Jiao Jiao ang nagtatak nito. Liu Ruyan, tingnan mo ng mabuti. Anong klasing tatak ang nasa likod mo? Si Jiao Jiao, ang supervisor ng kumpanya niyo, paano siya magkakaroon ng... Tatak mula sa ibang kumpanya? Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Pumirma kami ng kontrata sa Jiangyu Technology ngayong gabi. At para magdiwang, inimbita namin ang manager ng Jiangyu Technology na pumunta rito sa bahay para kumain. Kaya siguradong kanya ang tatak na yon. Kaya hinayaan mo ang isang lalaki. Nalagyan ka ng tatak sa katawan? Mahal, anong iniisip mo? Babae ang manager Wang ng Jiangyu Technology. Kung lalaki siya, hindi ko siya papapasukin sa bahay natin. Mahal, Isinusumpa ko na hindi kita lolokohin. Asawa ko? Nagkamali lang ako ng akala sa iyo? Matulog na tayo. Liu Ruyan, ngayon ko lang nakita ang itsura mo. Habang pilit kang nagsisinungaling. Galing mo ngayong gabi, baby. Kailan niya pa pinalitan ang password niya? Titingnan ko nga kung ano talaga ang itinatago mo sa loob ng bag mo. Bakit may ganito sa bag ng asawa ko? Wala naman kaming alagang aso dito. Posible kaya? Siguraduhin mong hindi makikita ng asawa mo ang nasa bag mo. mahal. Buti na lang at hindi ito nakita ng asawa ko. Ruyan? Anong ginagawa mo rito sa sala? Mahal, gabi na ah. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ka pa rin naman tulog, di ba? May narinig akong ingay sa sala. Akala ko may pumasok na magnanakaw. Mahal, bakit ba palagi ka na lang paranoid? Gusto ko lang uminom ng tubig. May paborito mong apple juice doon sa ref. Sige. Bakit tulala ka riyan? May tinatago ka ba sa akin? Ay, hindi ko na kaya ito. Baby, heto na ang mga itlog.
Asawa ko, nasaan ang sa akin? Dalawa na lang ang itlog sa bahay. Sige na mahal, pakaingin mo ako niyan. Ang sarap. Asawa ko, bakit ka natumba? May langaw sa mangkok, marumi na. Busog na ako. Chow Ching, papasok na si Daddy sa trabaho. Babi po, Daddy! Asawa ko, may sasabihin ako sa iyo na baka hindi mo kayang tanggapin. Jiangyu Technology. Ginulat mo ako. Hindi naman nakakatawa. Director, bakit parang wala ka sa sarili mo? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Hindi ah. Nga pala, sakto ang dating mo. Kilala mo ba ang kumpanyang Jiangyu Technology? Bakit po? Director, ang Jiangyu Technology ay hindi matinong kumpanya. Anong ibig mong sabihing hindi matino? Kasi tungkol sila sa malalaswang live streaming. Ano? Malalaswang streaming? Anong malisisyosong broadcast? Director, huminahon ka muna. Bali-balita lang din naman ang narinig ko. Maaari kitang tulungang humanap ng mga kakilala para imbestigahan ito. Bakit nakikipagtulungan si Ruyan sa ganyang klase ng kumpanya? Yingying, tulungan mo akong mag-usisa. Sige, tutulungan kita mamayang mag-ayos. Paalam. Malisyosong broadcast. Mahal, ano ang iniisip mo? Babae ang manager Wang ng Jiangyu Technology. Kung lalaki iyon, hindi ako maglalaro ng ganoon kalate. Hello, magandang araw po. Ito ang Xinhua Hospital. Lumalabas na ang pregnancy check-up report ng inyong manager Wang. Pakiusap na papuntahin siya rito para kunin ito. Nagkakamali yata kayo? Lalaki ang manager namin? Lalaki? Liu Ruyan. Talagang niloloko mo ako. Director, tanghalian na. Gusto mo bang sabay tayong kumain? May kailangan akong asikasuhin sa bahay? I-leave mo na lang ako. Director, siguradong hindi mo gugustuhing malaman kung ano ang pangunahing negosyo ng Jiangyu Technology na iyan. Sinakop na naman ang parking space ko? Admin, anong ginagawa nyo? Ilang araw nang nakaparada ang Alphard na iyan sa slot ko? Wala ba kayong balak gawin? Dr. Chu, ang Alphard na iyon ay hindi ba sa inyo rin? Iyon ang ginagamit ng asawa mo sa pagpasok sa trabaho. Ano? Dr. Chu, yung coaching Toyota Alphard na iyon, hindi ba sa inyo ang sasakyan na iyon? Sa amin na sasakyan? Oo, ang asawa mo. Nitong mga nakaraang araw ay sumasakay siya dyan pauwi at papasok sa trabaho. Pero hindi naman ako bumili ng bagong kotse. Kung ganoon, kanino kaya iyon? Mang Leo? Pakisuyo naman. Patingin ako ng CCTV sa parking lot nitong mga nakaraang araw. Dr. Chu, baka hindi po pwede iyan. Ito ang pera. Ibibigay ko lahat sa iyo ito. Dr. Chu, maliwanag tayo ha? Hanggang 1 linggong nakalipas lang ang kaya kong ipakita sa inyo. Sige. I-fast forward mo. Hinto. Tingnan mo yung petsa na 18. Tingnan mo yung hapon ng petsa na 19. Uy, Dr. Chu, yung asawa mo. Mang Leo, patingin nung hapon kahapon at hapon ngayong araw. Dr. Chu, sandali lang po, iaayos ko. I-fast forward mo pa. Dr. Chu, sa second unit nyo ba, may bagong lipat na magkasintahan kamakailan lang? Anong magkasintahan? Naalala ko noong gabing nagroronda ako, doon sa tapat ng building nyo, may nakita akong lalaki at babae na magkayakap at naghahalikan. Wisit, yung babae, napakalantod, parang walang hiya. Oo nga pala, nakunan ko pa ng litrato.
Bakit parang pamilyar sa akin ang babaeng ito? Pamilyar ba? Sa palagay ko, siguradong taga-building nyo lang yan. Noong gabing iyon, umakyat sila ng lalaking iyon at inabot ng ilang oras bago bumaba. Yung babaeng iyon, ika-ika na ako maglakad. Siguradong napagod sila ng husto dahil halos hindi na siya makalakad. Bakit wala akong matandaan? Parang nung gabing iyon, ay nag-overtime ako para sa isang operasyon. At gabing-gabi na ako nakauwi. Mahal? Anong nangyari sa'yo? Ano? Kasi napilayan ang paa ko. Hindi kaya noong gabing iyon, ay hindi talaga napilayan si Liu Ruyan, kundi nakipagkita sa ibang lalaki. Dr. Chu, ito yung babae. Asawa ko iyan. Ang asawa mo? Bilisan mo na! Liu Ruyan? Sabi mo sa akin ay pupunta ka sa party? Pero bakit tumambay ka sa sasakyan ng iba ng 3 oras? Tatay, Sabihin mo kay tatay, anong nangyari? hindi po ako pinagbuksan ng pinto ni nanay. Walang hiya ka, dahil lang sa lalaki mo. Pabaya ka na sa sarili mong anak. Anak, maghintay ka lang sa labas para kay tatay. Ako si Chu Chen, At ako si Liu Ruyan. ay ganap ng mag-asawa ngayong araw. Nananumpa akong iisa lang ang mamahalin. Hanggang sa pagtanda ay hindi maghihiwalay. Sige, tumingin kayo rito. 1, 2, 3. Tatapusin ko. Mahal, anong gagawin mo sa kutsilyong iyan? Nasaan ang lalaking iyon? Anong? Anong lalaki? Pagmamaang-maangan ka pa? Lumabas ka! Lumayas ka dyan, walang hiya ka. Mahal, ano bang nangyayari sa iyo? Nasa loob ba ang lalaking iyon? Mahal, huwag mong bubuksan. Chu Chen, wala kang hiya. Mabuti at mabilis kang nakatakbo. Mahal, ano bang nangyayari sa iyo? Chu Chen, nakita mo ang katawan ko. Ngayon, anong balak mong gawin? Mahal, mali naman talaga ang ginawa mo. Humingi ka na lang ng paumanhin kay Jiao Jiao. Ako pa ang hihingi ng paumanhin. Liu Ruyan, para lang makasama ang ibang lalaki, pati sarili mong anak pinabayaan mo na, tapos ngayon ako pa ang sisisihin mo? Mahal, makinig ka sa paliwanag ko. Chu Chen, bakit ganyan ang asal mo?
Tingnan mong mabuti, kaming dalawa lang ang babae rito, walang ibang lalaki. Ang nagmamaneho ng itim na Alpha, na manager ng Jiangyu Technology, lalaki iyon. Alam mo na ang lahat? Oo. Alam ko na, ang lahat. Hanggang kailan mo pa ba balak ilihim ito sa akin? Asawa ko, natatakot lang akong magalit ka, kaya inilihim ko sa iyo. Ako. Totoo iyon, lalaki si Manager Wang. Kaya ba ang marka sa likod mo ay galing sa kanya? Asawa ko, 7 taon na tayong kasal. Hindi mo ba talaga ako mapagkakatiwalaan? Masama si Papa? Inaaway niya si Mama? Hindi kakausapin ni Xiaoqing si Papa. Anak, anong nangyari? Naglalaro po si Xiaoqing sa tapat ng pinto, tapos kusa po itong sumara. Hindi po binuksan ni Mama ang pinto para kay Xiaoqing. Ano? Kusang sumara ang pinto? Akala ko ba? Hindi mo siguro iniisip na dahil sa pakikipagkita ng asawa mo sa ibang lalaki, ay sasadyaing iwanan ng anak mo sa labas ng pinto? May ilang tao talaga na dahil marumi ang isip, at tingin nila ay hindi rin mabuting tao ang iba. Ako. Jiao, huwag ka na muna magsalita. Asawa ko, wala talagang nangyari sa pagitan namin. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Jiao. Itanong mo ang gusto mong malaman. Ruyan, lumayo ka muna ng kaunti. Baka isipin pa ng asawa mo na nagkasundo tayong magsinungaling. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng nangyari noong gabing iyon. Gabing iyon, ang Manager Wang ng Jiangyu Technology ay kasama talaga naming nag-dinner. Halikayo. Mag-toast tayo para kay Manager Wang. Kay Manager Wang? Pero umalis na rin siya pagkatapos kumain at naiwan niya itong selyo. Pumunta siya rito ngayon para kunin ang selyo. Hindi ko akalain na may isang tao na iisiping niloloko siya ng asawa niya. Ang daming bote ng alak noong gabing iyon. Iniwan niyo ba iyon ng mga kaibigan niyo? Bakit hindi ka naniniwala? Gusto mo bang kumuha ako ng isang bote at inumin sa harap mo? Huwag na. Pati ba yung stockings at selyo ay gawa niyo rin? Kaming magkakaibigan ay medyo naging maloko lang. Tama ka, ako ang nagpunit ng stockings ng asawa mo. At ako rin ang naglagay ng selyong iyon. Pinalo ko rin ang likuran ng asawa mo. Ang lambot nito. O ayan, hindi nagtaksil ang asawa mo. Panatag na ba ang loob mo? Mukhang namali lang ako ng hinala sa kanya. Asawa ko, sorry po. Hindi ko dapat binigyan ng mali siya ang ginagawa mo. Asawa ko, alam kong nitong mga nakaraan ay malaki ang pressure sa iyo. Ako ang dapat humingi ng paumanhin sa iyo. Mahal ko, tanghalian na, nagugutom na ako. Dahil narito ka na, ipagluto mo naman ako ng pagkain. Sige. Ipagluluto ka ng asawa mo ng mga paborito mong ulam. Nagawa ko pang lulusutin ang asawa mo para sa iyo, kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari nung gabing iyon? Walang nangyari. Nung gabing iyon, umalis na kaming magkakaibigan matapos kumain. At naiwan kayong dalawa ni Manager Wang. Yung tatak sa likod mo, hindi kaya siya talaga ang naglagay noon? Iyong marka sa likod mo, siya ba talaga ang naglagay niyan? Jiao, anong pinagsasabi mo? Wala namang ganong nangyari. Ganoon ba? Pero ang sabi ng asawa mo, noong gabing umuwi siya, kalat ang mga bote ng alak. Pero kaming mga babae ay hinding-hindi umiinom ng alak. Jiao, anong mga pinagsasabi mo? Hindi totoo ang mga iyan. At saka, ang mga punit mong medyas, pati na ang marka sa likuran mo. Tumigil ka na. Hindi iyan ang iniisip mo. Nasa labas lang at nagluluto ang asawa mo, gusto mo bang tawagin ko siya para magkaliwanagan tayong lahat? Huwag. Hindi dapat malaman ng asawa ko ang totoo.
Madam, sa tingin ko naman ayaw mong malaman ng asawa mo ang lihim mo, di ba? Ganito na lang magkasundo tayo. Anong gusto mo? Ang proyekto ng Jiangyu Group, sa akin dapat mapunta ang lahat ng papuri at bonus. Bakit? Hindi mo kaya? Kung ganoon, kakausapin ko na lang ang asawa mo tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Pati na rin ang nangyari sa KTV. Isasama ko na rin sa sasabihin ko sa kanya. Huwag po. Sige, pumapayag na ako. Kaya mong pakawalan ang malaking bonus na iyon? Ibig sabihin noong gabing iyon ay mayroon talagang matinding nangyari. Ang bango naman. Maupo muna kayo. Maluluto na ang pagkain. Tungkol sa nangyari kanina, pasensya na po kayo. Wala iyon. Han, sabi ni Jiao Jiao may kailangan daw siyang asikasuhin. Hindi na muna siya kakain dito. Kailan ko sinabi? Sige na, hindi ko na muna guguluhin ang inyong pamilya. Siya nga pala, Chu Chen, habang mas gumaganda ang isang babae, ay lalo mo pa siyang dapat pagtuunan ng pansin. Napakasarap talagang magluto ng asawa ko. Paborito ko po ang mga luto ni Papa. Mahal, iniisip mo pa rin ba ang bagay na iyon? Hindi. Mahal, bakit ba nitong mga nakaraang araw ay palagi kang praning at mapagduda? Pati pagkain natin naaapektuhan na. Bakit iniisip mo pa rin na niloloko ka namin ni Jiao Jiao? Hindi, mahal. Iniisip ko lang ang tungkol sa trabaho. May dumating na babae sa ospital noong isang araw dahil daw sa pangangaliwa. Pinarusahan siya ng asawa niya ng 18 saksak. Kung ganoon, ano nang mangyayari sa babaeng iyon? Sa 18 saksak na iyon, lahat ay iniwasan ang mga vital organ. Bagamat hindi siya nawala, tuluyan naman siyang naging baldado. Kain na tayo, kain na. Bakit ko ba ito sinasabi sa iyo? Eto, mahal, kumain ka pa ng marami. Napagod ka nitong mga nakaraang araw. Siya nga pala, mahal, mula ba kay Jiao Jiao ang gift box na iyan? Ibinigay iyan ni Manager Wang. Alam mo naman, mahal, nahawak ko ang proyekto para sa Jiangyu Technology. Halos gabi na ako kung makauwi, kaya bilang pampalubag loob sa ating pamilya ni Manager Wang, nagbigay siya ng regalo. Pampalubag loob? Anong pampalubag loob ang sinasabi mo? Mahuhuli rin kita balang araw. Mahal, bakit parang malungkot ka nitong mga nakaraang araw? Sabihin mo, iniisip mo pa rin ba ang tungkol doon? Oo. Mahal, mula noong kinasal tayo, hinding-hindi ako gumawa ng kahit anong ikasisira ng tiwala mo. Kung ganoon, mangako ka. Pangako. Mahal ko. Mama, pwede po ba kitang makatabi sa pagtulog ngayong gabi? Sige, sasamahan ka ni Mama sa pagtulog. Nag-toothbrush na ba ang baby ko? Halika, sasamahan kita. Hindi nakalak ang phone niya. Titingnan ko nga kung anong sikreto ang itinatago mo. Bakit wala rito? Nagkamali lang ba ako ng tingin noong araw na iyon? Ito ay. Tumatawag siya araw-araw sa parehong oras. Aalamin ko talaga kung ano ang kalokohang namamagitan sa inyo.
Mahal, tatabihan ko muna sa pagtulog si Xiaoqing ngayong gabi. Sige, Nakalimutan ko ang phone ko. O siya, good night. lapastangan. Anong relasyon niyo ng asawa ko? Baliw ka ba? Hoy! Hoy! Direktor, tanghalian na pero hindi ka pa kumakain. Anong ginagawa mo riyan? Tamang-tama ang dating mo. Pwede mo bang malaman ang address ng numerong ito? Isa itong landline, dapat alam iyan ng mga tao sa business hall. Bakit, may problema ba? Landline number. Ibig sabihin, kapag nahanap ko ang address na ito, mahahanap ko rin ang masamang taong iyon. Director, ano bang iniisip mo? Wala lang. Kapag pumunta ba ako sa business hall, malalaman ko na ang address na ito? Ang address ng numero ay isang personal privacy. Hindi iyan sasabihin sa iyo ng mga tao sa business hall. Pero, meron akong kakilala. Sige na, tulungan mo naman akong i-check. Director? Parang wala naman. Natang sapat na kabayaran. Ililibre kita sa mga susunod na araw. Ako mismo ang magluluto para sa iyo. Sige po, kumain ka muna. Itatanong ko na ito ngayon. Sabi ko na nga ba, itong telepono ang ginamit? Hindi ko akalaing ang Jiangyu Technology pala ang nasa kabila. Mag-aalas 2 na? Tingnan natin kung sino ang pupunta rito mamaya. Ay, boss. Lalo kayong gumanda. Makikitawag lang ako. Hello, Ruyan. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Magandang araw po. Ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang may kausap. Sige. Alis na ako. Bye-bye. Ang lalaking iyon kanina, pumupunta ba siya rito araw-araw? Opo, kilala niyo po ba siya? Liu Ruyan. 7 taon tayong kasal? Sana ay wag mo akong saktan ng ganito. Anong nangyari? Uuwi muna ako para maligo at pupunta rin ako riyan maya-maya. Hello? Hello? Sa loob ng 7 taon nating pagsasama, Liu Ruyan, ito ba ang igaganti mo sa akin? Mahuhuli ko rin kayong dalawa. Manong,
Pakisundan ang sasakyang iyon sa harap. Iho, bakit mo ako pinapasundan sa kanya? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas. Manong, magbabayad ako. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng pera na ito. Iho, kung ganoon ay kumapit ka ng mabuti. Iho, ano ba talaga ang nangyayari? Anong relasyon mo sa taong nasa loob ng sasakyang yon? Asawa ko ang nasa loob ng sasakyan. Sumama siya sa sasakyan ng ibang lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi makakalayo ang asawa mo. Hoy! Hoy! May mga kasamahan ba ako malapit sa Xingfu South Road? Bantayan ninyong mabuti ang itim na Alpha. Nanlalalaki ang asawa ng kaibigan ko. Copy po. Lintek? Tirik na tirik ang araw tapos pumunta kayo sa hotel? Sir, magpapa-check-in po ba kayo? Hindi. May hinahanap lang ako. Nasa aling kwarto si Wang Meng? Sir, wala po kaming kapangyarihan na ibigay ang kwarto ng mga panauhin namin. Maaari niyo po siyang tawagan sa telepono. Napakadelikado na ng sitwasyon. Pasyente ko siya. May problema ang resulta ng kanyang check-up at dahil hindi ko siya makontak, kaya ako pumunta rito sa hotel. Pero, Nasa panganibang buhay niya. sige po. Si Ginoong Wang Meng, nasa kwartong 1503 siya. Isa 508, 7, 5. Nakakainis ka. Huwag mong hawakan dyan. Huwag mong gawin yan. Nakakakiliti kaya. Liu Ruyan, paano mo nagagawang lokohin ako ng ganito? Walang hiya ka? Umalis ka rito. Kapag kumatok ka pa, lalabas ako at papatamaan kita. Maghintay ka lang. Sira ba ang ulo mo? Nananakit ka? Talagang parurusahan kita. Dahil pinatulan mo ang asawa ko, tatapusin kita. Hindi ko alam na asawa mo siya. Tigil na. Huwag na po. Liu Ruyan, may kapal ka ng mukha na humanap ng ibang lalaki. Pero wala kang lakas ng loob na harapin ako. 7 taon tayong kasal, pero ito lang ang isusukli mo sa akin. Sige. Masamang babae, tingnan natin kung paano ka pa magsisinungaling. Bakit ikaw? Chu Chen, may sakit ka ba sa utak? Jiao Jiao. Ano? Ano bang tinawag mo sa kanya? Chu Chen? Hindi mo naman pala siya asawa. Ruyan, asawa ko? Baliw ka talaga. Lawang, okay ka lang ba? Sinasabi ko sa iyo, baliw ka ba? Nagsasama kami ni Jiao Jiao sa hotel. Ano bang pakialam mo at bakit mo pa ako sinaktan? Ipaliwanag mo ito sa akin ng maayos? Saan mo itinago ang asawa ko? Bitawan mo ako. Asawa mo, tapos sa akin mo itatanong? Ano ako, tatay mo? Nakita ng sarili kong mga mata? Sumakay siya sa kotse mo at sumama siya sa iyo rito sa hotel? Huwag kang basta-basta magsalita. Ang asawa mo, may pinag-usapan lang kaming tungkol sa trabaho. Ibinaba ko na siya noong nasa kalagitnaan pa lang kami. Totoo ba ang sinasabi niya? Chu Chen, huwag ka na kasing maghinala ng kung ano-ano. Nandoon ako sa loob ng kotse noon. Bumaba talaga ang asawa mo sa gitna ng daan. Tungkol naman kung nasaan siya, umuwi ka at tanungin mo siya. Eh bakit tuwing 2:00 ng hapon, nandoon ka sa phone booth para tawagan ang asawa ko? Paano mo ipapaliwanag iyon? Ikaw. Ito, ang bagay na ito. Paano mo nalaman? Sige, Lawang. Tama nga ako. May relasyon kayo ni Liu Ruyan. Ibinigay ko na ang lahat sa iyo. Ito pa ang gagawin mo sa akin? Hindi iyon. Totoo na gusto ko kay Liu Ruyan na may mangyari sa amin. Pero, naiisip ko lang naman iyon. At
At saka ang asawa mo, hindi naman siya interesado sa akin, di ba? Gusto ko lang namang kumuha ng kaunting suhol. Kapag ang bagay na ito ay nalaman ng kumpanya, maaari akong makulong. Kaya gumamit lang ako ng pampublikong telepono para makipagkita sa asawa mo at makipag-usap. Totoo ba talaga iyan? Totoo po talaga. Hindi po ako nagsisinungaling, pangako po. Teka pala, yung tungkol sa pagkuha ko ng suhol, wag na wag mong ipagsasabi sa iba. Nagawa mo pa akong pagsabihan? E paano mo ipaliliwanag ang litratong ito? Ang larawan. Magpaliwanag ka ngayon. Si Jiao Jiao iyon. Noong gabing iyon, ako at si Jiao Jiao ang magkasama. Kasama ko. Tingnan mo. Hindi ba't ito ang bestidong iyon? Ang bestidong ito? Bakit mayroon ka rin ganito? Matalik kaming magkaibigan ng asawa mo. At mayroon kaming magkaparehong bestida. Nakapagtataka ba iyon? Bata, ngayong naibigay ko na, naipaliwanag ko na, ang dapat ipaliwanag, ang ginawa mong pananakit sa akin, oras na para magbayad ka, di ba? Kung magtatangka ka pang lumapit sa asawa ko, paparusahan ulit kita. Lumayo ka sa asawa ko. Swerte mo at nakaalis ka agad. Sa larawang ito ay sina Wang Meng at Jiao Jiao. Ibig sabihin, walang kasalanan ng asawa ko at si Wang Meng. Pero, asawa ko, nasaan ka na ngayon? Buisit! Liu Ruyan, saan ka ba talaga pumunta? At sino ang palihim mong pinuntahan? Hello, asawa ko. Lawang? Huwag mong sabihin sa inyo ni Liu Ruyan ay may namamagitan talaga? Wala ah. Noong gabing iyon, umalis na kaming lahat. At kayong dalawa na lang ni Liu Ruyan ang naiwan. Tapos itatanggi mo pa? Aray, aray, aray. Ang sakit. Ang sakit. Bitawan mo ako. Mahal, makinig ka sa akin. Totoo na gusto ko sanang mapalapit kay Liu Ruyan. Noong gabing iyon, panay ang painom ko sa kanya, pero hindi talaga siya nagbigay ng pagkakataon. Kaya umalis na lang ako. Nagsisinungaling ka. Noong araw na iyon kay Ruyan, napunit ang kanyang suot. At sa katawan niya, ay may tatakpan ng selyo ng kumpanya nyo. Sino pa ba ang gagawa noon kundi ikaw? Ano? Lawang. Ibinigay na ng tao ang lahat sa iyo. Pagkatapos ang gagawin mo ay lolokohin mo lang siya? Mahal, mahal. Makinig ka naman sa akin. Wala talaga akong ginawa. Ay, naalala ko na. Noong gabing iyon, itutuloy ko na sana ang pagpapakainom kay Liu Ruyan, pero bigla na lang may dumating na lalaki. Lalaki? Anong itsura niya? Hindi ko alam. Nakasuot siya ng gintong maskara. Hindi ko siya masyadong namukhaan. Pero sigurado akong hindi iyon ang lalaking si Chu Chen. Noong una, akala ko ay ang asawa ni Liu Ruyan ang bumalik na. Kaya mabilis akong umuwi at naiwan ang selyo sa bahay nila. Kung ganoon, yung lalaki ang naglagay ng selyo kay Ruyan, edi ang ibig sabihin, sila ay. Niloko ang asawa. E paano naman ang litratong iyon? Magsalita ka. Hindi naman ako nakipaghalikan sa iyo sa labas. Kayo ba ni Ruyan ang naghalikan? Gusto ko sana, pero wala naman siyang binibigay na chance. Sino namang malay ko kung saang masamang lalaki sumasama ang babaeng iyon? Pero bakit niloko mo pa si Chu Chen? Sira ulo siya. Pagsugod pa lang sinapak na ako. Kaya sinadya ko talaga. Walang kwentang tao. Tanga sa pag-ibig. Parusahan ka sana. Puwe. Asawa ko, bakit ka nandito? Asawa ko, anong nangyayari sa'yo? Mahal? Anong problema? Sino ang nang-aaway sa'yo? Honey, si Manager Wang mula sa Jiangyu Technology ay biglang tumigil sa pakikipagnegosyo sa atin.
Napagalitan tuloy ako ng boss ko. Ano? Ang taong iyon? Sa susunod, tuturuan ko siya ng leksyon. Honey, anong sinabi mo? Wala yon. Mahal? Bakit bumili ka ng napakaraming pagkain? Honey, hindi ba't nangako kang sasama sa amin ni Xiaoqing na mamasyal sa labas? Kaya naghanda na ako ng maaga. Huwag mong sabihing nakalimutan mo ito? Ako. Brother Wang, bakit ka nabugbog ng ganyan? Liu Ruyan, bantayan mo ng mabuti ang iyong asawa. Ang nangyari ngayong araw, palalampasin ko, alang-alang sa'yo. Brother Wang, anong kinalaman ng asawa ko dito? Pupunta kami ni Jiao Jiao sa hotel, pero ang siraulong asawa mo, sinundan kami doon at sinaktan pa ako. Ano? Mahal, makinig ka? Magpapaliwanag ako? Honey, sinusundan mo ako? 7 taon na tayong magkasama. Hindi ba talaga ako karapat-dapat pagkatiwalaan? Mahal, ang nangyari kasi kanina. Hayaan mo muna ako. Ayoko munang makita ang mukha mo. Bumili ako ng paborito niyang bulaklak. Sana ay mapatawad na niya ako. Wife? Papa, bakit ngayon ka lang bumalik? Gutom na si Xiaoqing. Anak, wala pa ba ang mama mo? Gutom na si Xiaoqing. Sige, ipagluluto muna ni Papa si Xiaoqing ng pagkain. Hala? Anak, itong stuffed toy na to, bakit ngayon ko lang nakita? Dahil ito ang bagong toy ni Xiaoqing? Binalikan ka ba niya ng mama mo? Hindi po, galing po yan sa tito na madalas pumunta rito sa bahay. Xiaoqing, sabihin mo kay Papa? Sinong tito? Ito ba yung matabang si Tio Wang? Hindi po, siya yung masamang tito na gustong paluin ng mama. Ano ang hitsura ng tito na yon? Payat po ang masamang tito. Tuwing pumupunta siya, may suot siyang gintong maskara. Tali hindi rin alam ni Xiaoqing kung ano ang hitsura niya. Xiaoqing, siya ba ang tito na yon? Papa, siya nga. Nandito na ako. Mama, saan ka pa pumunta ngayong araw? Gutom na si Xiaoqing po. Nasaktan si Tio Wang, kaya pupuntahan ko muna siya. Tingnan mo kung anong dinala ni Mama para sa'yo. Salamat po, Mama. Sige, maglaro ka na. Habi, tungkol sa nangyari kaninang hapon, inaamin kong nagkamali talaga ako. Sa susunod na aalis ako, magsasabi na ako sa iyo ng maaga. Ayos lang. Wife, masyado lang akong naging praning nitong mga nakaraan. Pasensya na kung nahirapan ka. Sige na, maghugas ka na ng kamay at kumain na tayo. Salamat, Habi. Hindi ko na uulitin ang pagsira sa tiwala mo. Habi, ang bulaklak na ito ay... Binigay lang yan sa promo sa gilid ng daan? Sa tingin ko hindi maganda kaya itinapon ko na. Ang ganitong klase ng mga tulip, ang isang bundle nito ay nagkakahalaga ng ilang daang dolyar. Paanong may mamimigay nito ng libre sa isang promo? Habi, may napansin ka ba? Nga pala wife, nasaan yung KTV na pinuntahan nyo nung nakaraan? Aling KTV ba? Hindi ko na matandaan. Bakit mo tinatanong? Magkakaroon ng team building ang department namin sa susunod na 2 araw. Bala ko silang dalhin doon. Hindi ba team building lang yon? Kahit saan na lang kayo magpunta. Sige. Matulog na tayo, patatayin ko na ang ilaw. Habi, hug mo naman ako. Hindi mo ba talaga matandaan ang KTV na yon? O baka naman natatakot ka lang sabihin sa akin?
Hindi ito. At hindi rin ito. Wala dito. Ang itsura ng mga KTV room na ito ay iba sa nakikita ko sa litrato. Kaya kung ganoon, saang shop ba talaga pumunta si Mrs.? Tanungin ko kaya si Jiao Jiao? Huwag na lang, dahil kapag nagsumbong si Jiao Jiao sa asawa ko, tiyak na magagalit siya. Dapat ko itong gawin ng palihim. Direktor, ano na naman ang tinitingnan nyo? Nagugulat ako sa ginagawa mo. Halos atakihin ako sa inyo. Tinitingnan ko lang naman kung mayroong magandang lugar para sa team building natin. Sa KTV po ba? May alam akong isang lugar. At ang maganda doon, malapit lang ito sa bahay nyo. Ito iyon, ang tanging shop sa Jiang City na may 5-star rating. Dito kaya iyon? Liu Ruyan, aalistuhin ko at aalamin kung ano ba talaga ang itinatago mo sa akin. Sir, ano po ang kailangan ninyo? Noong gabi ng June 7, naaalala mo ba ang mga naging panauhin nyo noon? Iyon ang team building ng Linlan International. Dapat ay maraming babae ang dumating. Gabi ng 7? Maayos na ba ang lahat? Noong gabi ng 7, mayroon ngang grupo ng mga bisitang dumating at puro magaganda po silang lahat. Pero dumating sila pagkatapos nilang mag-inuman. May mga lalaki ba? Katulad ba niya? Naaalala ko ang taong iyon at tsaka parang may 3 pa silang kasamang lalaki. Ibig sabihin, 4 silang lalaki. Asawa ko, bakit ang dami mong nainom? Asawa ko, team building kasi namin ngayon. At nagkakatuwaan lang kami, kaya naparami ang nainom ko. Huwag mo na akong alalahanin, matulog ka na. Ating gabi na, babae ka pa naman at ganyan kakalasing. Paano ako hindi mag-aalala? Balita ko kasi maraming lalaki ang sadyang nilalasing ang mga babaeng katrabaho. At pagkatapos ay tityansingan sila. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Sa departamento namin walang mga lalaki. Lahat kami ay babae. Kaya huwag ka nang magselos. Kung karaniwang team building lang ito, bakit kailangan mo pa akong pagsinungalingan? Puro mga babae. Sir, ano po ang ginagawa ninyo rito? Bakit po ninyo itinatanong iyan? Isa akong doktor mula sa ospital ng Xinhua. Ganito kasi yon. Noong gabi ng June 7, sa mga panauhing iyon, may ilan sa kanila ang naospital dahil sa sobrang pagkalasing. Nandito ako para alamin ang nangyari. Bilang doktor, personal pa po kayong nagtatanong? Sige po, ano pa po ang gusto ninyong malaman? Naaalala mo ba ang babaeng ito? Opo, naaalala ko. Kasama rin po siya sa team building. Pero ano? medyo kakaiba po kasi siya. Maya-maya ay kumuha siya ng sariling kwarto. Tapos, may isang lalaking nakamaskara ang nagpunta sa kaniya. At ako pa po ang naghatid sa kaniya sa kwarto. Ano? Ano? Ang lalaking nakamaskara? Ito ba ang maskarang yon? Ay, oo, siya nga iyon. Sir, may nangyari po ba? Wala namang napahamak dahil sa alak, di ba? Wala po kaming kinalaman diyan. Ipagpatuloy mo? Kailan siya at ang grupong nag-team building umalis? Ang grupo po ng team building, ang unang umalis, at pagkatapos, bandang 2:00 ng madaling araw, lumabas siya kasama ang lalaking nakamaskara. Pero marami silang nainom na alak, lasing na iyong babae, at hindi na nga makalakad ng tuwid, kaya talagang tumatak sa isip ko. Liu Ruyan, ang sinasabi mong team building ay ang pakikipag-date ng isang may asawa sa ibang lalaki hanggang 2:00 ng madaling araw. Sir, ano ba talaga ang kailangan nyo? Kapag nagpatuloy ka pa, mapipilitan akong paalisin ka. Mahal, bakit ngayon ka lang nakauwi? Hindi ka pa siguro kumakain, pag-iinitin kita ng pagkain. Liu Ruyan, hanggang kailan ka pa magkukunwari? Mahal, ano bang sinasabi mo?
Sinampal mo ako? Iyak, iyak, puro ka iyak. Bakit ka pa nagpapanggap na kawawa ngayon? Mahal, ano bang sinasabi mo? Tungkol sa nangyari sa KTV noong ikapito ng gabi, paano mo ipapaliwanag iyon? Isinama mo ang lalaking iyon sa bahay, anong paliwanag mo roon? Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ganoon ang nangyari. Liu, Ruyan, isa kang manloloko. Ang sama ni Papa, inaaway na naman ni Papa si Mama. Anak, ako? Ayaw ko na sa masamang tatay na to. Xiaoqing, huwag ka nang umiyak. Naglalaro lang kami ni Papa. Tahan na. Tahan na. Papasok na tayo sa kwarto para matulog. Sa loob na tayo ng kwarto matulog. Mahal, gusto mo ba talagang malaman ang katotohanan? Sige, sasabihin ko sa'yo. Sabihin mo sa akin, noong gabi ng ikapito, ano ba talaga ang nangyari? Asawa ko. Inaamin kong nalinlang kita tungkol sa team building noong gabi ng ikapito. Totoong kumuha ako ng hiwalay na silid. At pagkatapos ay nakasama mo ang lalaking iyon hanggang alas 2 ng madaling araw? Asawa ko. Hindi iyon gaya ng iniisip mo. Ang totoo ay, Totoong ano? Gusto mo bang sabihin sa akin? Nasa loob ng 5 oras na iyon, wala kayong ginawang anuman? asawa ko, kumuha nga ako ng sariling silid at dumating nga si Brother Hua. Pero ang relasyon namin ay hindi gaya ng iniisip mo. Kabata ko siya at matagal na kaming magkakilala. Pero nasira ng permanente ang mukha niya dahil sa sunog. At ako lang ang tanging kaibigan niya. Matagal siyang nagpagaling sa ibang bansa at kakabalik lang niya dito sa bansa. Matagal na panahon kaming hindi nagkita, kaya naman nagkita lang kami sa KTV. Eh bakit dinala mo siya sa bahay? At bakit hindi mo sinabi sa akin? Asawa ko, alam mo naman na habang buhay na lang siyang magtatago dahil sa hitsura niya, takot siyang makisalamuha sa ibang tao, lalong-lalo na ang makaharap ka. Kaya, ako, palihim ko na lang siyang dinala sa bahay. Pero mabuti siya kay Xiaoqing. Binilhan pa nga niya ito ng mga laruan. Asawa ko, kabata ko siya, pinakamatalik kong kaibigan, wala talagang nangyari sa aming dalawa. Gusto ko siyang makilala. Umalis. Umalis na siya ng bansa. Umalis ng bansa? Sige. Sa susunod na pagbabalik niya, saka ko na lang siya kikitain. Matulog na tayo. Liu Ruyan, bakit paulit-ulit mo akong niloloko? Mahal, bakit ang dami mong nilutong pagkain ngayon? May bisitang darating ngayong araw. Bisita? Iyong assistant ko? Marami siyang naitulong sa akin sa trabaho. Babae? Oo, mas bata siya sa akin ng ilang taon. Mahal, bubuksan ko lang ang pinto, pakitapos na lang hiwain ang mga natitirang sangkap. Hello, Director. Ang kwintas na iyan, bakit kamukhang kamukha noong gabing iyon? Director? Director? Bakit ka na naman natutulala riyan? Huwag mong sabihin dahil nakita mo ang kagandahan ko. Nahulog ka na naman? Hindi. Sige na, pumasok ka na at maupo. Wow, ang bango naman ito. Ikaw lahat ang gumawa nito? Hindi ko kaya itong mag-isa. Mabuti na lang at tinulungan ako ng asawa ko. Kumusta? Ako ang asawa ni Chu Chen. Siya ba ang asawa mo? Parang dati. Nagkita na tayo, di ba? Talaga ba? Ngayon lang tayo nagkita. Magkakilala ba kayo? Dati sa Yunshui Villa, parang nakita ko na ang asawa mo doon. Sa Yunshui Villa? Hindi ba subdivision yun ng mga sikat at mayayaman? Isang empleyado lang na gaya ko, paano namang makakapasok doon? Ying-ying? Siguro ay nagkamali ka lang ng nakita. Baka nga nagkamali lang ako. Handa na ang mga pagkain, kumain muna tayo. Tatawagin ko lang si Xiaoqing.
Nga pala, Ying Ying, ang dog tag ID na ito. Ano bang ibig sabihin ito? Ito ba? Ang ID na ito ay... Ito ay bahagi ng isang series. Ang numero pagkatapos ng letra ay nagsisilbing palatandaan. Ito ang panlabing-walong item na naibenta. Mahal? Alam mo rin ang tungkol dito? Ako, mayroon ding eksaktong ganyan ang best friend ko. Mayroon din ang best friend mo? Oo, isang series kasi ito. Habang mas mababa ang numero, ibig sabihin ay mas maaga mong nakuha ang dog tag na ito. Kung ganoon, ang collar sa loob ng bag noong gabing iyon ay pagmamayari pala ng kaibigan ng asawa ko? Biro lang ba ito sa pagitan nilang magkakaibigan? Direktor, kumain po kayo ng hita ng manok. Salamat. Asawa ko, napapagod ka sa trabaho araw-araw, kumain ka ng hipon, pampalakas ng isip. Salamat, mahal. Iyon naman pala, mahilig pala ang direktor sa hipon. Kumain ka pa po. Salamat, salamat. Asawa ko, ito ang kainin mo, yung mas malaki. Salamat, mahal. Malaki rin po ang isang ito. Direktor, kainin niyo po ito. Ito, Ito, ito ang kainin mo. kainin niyo ito. Ang binibigay ko ang kainin mo. Heto, Mama, gusto ko rin pong kumain ng hipon. Anak, sa iyo na lahat ng kay Papa. Salamat, Papa. Busog na ako? Huhugasan ko lang ang mga pinaglutuan. Mukhang napakalapit ng loob niyo sa asawa ko. inaalagaan po ako ng mabuti ng direktor sa trabaho. Kung hindi lang siya kasal, noon ko pa binalak na pakasalan siya. Samantalang ikaw, Hipag, dapat mong pahalagahan ang napakabait na asawa na gaya ng direktor. Sa pagitan ng mag-asawa, kapag mayroong mga lihim, ang dalawang tao ay unti-unting maglalayo at sa huli, ang dalawang tao ay magkakawatak-watak. Busog na po ako. Direktor, may gagawin pa po ako sa bahay. Mauna na po ako. Sige, maging maingat ka sa daan. Opo. Alis na po ako. Hipag, sigurado ka bang hindi pa tayo nagkikita noon? Parang hindi pa. O siya? Paalam, Hipag. Alis na ako. Sino ba naman ang walang tinatagong nakaraan? Subukan mo lang na sabihin ang sikreto ko sa asawa ko. Sisiguraduhin ko ring masisira ang dangal mo. Mahal, ngayong 2 araw ay kailangan kong pumunta sa isang business trip. Business trip? Oo, Saan ka pupunta? sa kabilang bayan sa lungsod ng Hong, babalik din ako pagkatapos ng 1 o 2 araw. Mag-isa ka lang ba? Hindi, kasama ko si Jiao Jiao. Kung hindi niya lang ako pinilit, ayaw ko sanang pumunta. Mahal, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Sino ba talaga yan? Sino ang tumatawag na yan? Si Jiao Jiao nga. Mahal, isipin mo si Jiao Jiao. Pinapunta na nga ako sa business trip, pinapabook pa ako ng hotel at ticket sa eroplano para sa kanya. Medyo sobra na nga siya. Mahal, iuwi mo muna si Xiaoqing. Magta-taxi na lang ako papuntang istasyon. Mama, balik ka po agad. Behave ka lang ha, babalik si Mama sa Makalawa. Sige, sasakay na ako. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Tatay, ano po ang kakainin natin ngayon? Anak, wala ang mama mo ngayon? Gusto mo bang lumabas tayo para kumain? Gusto ko po ng burger. Sige, sasamahan ka ni Papa. Ito yung KTV nung nakaraan. Kailan ko ba ito in-order?
Posible kayang si Ruyan ito? Liu Ruyan, hindi ka naman pala talaga umalis ng Jiang City? Niloloko mo lang ako. Mahal, narito na ako. Kailan ka ba darating? Lagot na. Ginamit ko pala ang bank card ng asawa ko. Brother Hua, bilisan mo. Umalis ka na. Baka nalaman na ito ng asawa ko. Bilis. Umalis ka na. Dahil baka mahuli na tayo. Bilisan mo. Mahal, hindi magtatagal ay magkakasama na tayo habang buhay. Brother Hua, umalis ka na. Baka natuklasan na ito ng asawa ko. Umalis ka na, bilis. Baka mahuli na ang lahat. Bilis. Ayokong umalis. Hihintayin kita dito. Ikaw palang tarantado ka. Nilalandi mo ang asawa ko. Kalokohan? Si Ruyan ang asawa ko. Walang hiya ka. Si Liu Ruyan ay kasal sa akin sa loob na ng 7 taon. Hayop ka. Sa akin si Ruyan? Si Ruyan ang asawa ko. Ang kapal na mukha mo. Nagsasalita ka ng kung ano-anong kasinungalingan. Tatandaan mo ito. Winawasak mo ang pamilya ko. Tigil na po, pakiusap. Umiiyak ka? May mukha ka pang ipakita para umiyak? Titingnan ko nga kung gaano ka kawalang hiya. Huwag kang tumingin sa akin. Anak ng... Sa sobrang pangit mo, paano magkakagusto sa iyo ang asawa ko? Hindi ako pangit. Kailanman ay hindi namintas sa hitsura ko si Ruyan. Kami ni Ruyan ang tunay na nagmamahalan. Gusto mo na naman yata ng parusa, ano? Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Kung ganoon, sabihin mo ang totoo. Noong gabi sa KTV, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Ruyan? Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Kuya Hua, maligayang kaarawan sa iyo. Hiling ka na. Kuya Hua, ano ang hiniling mo? Gusto ko si Ruyan. Na makasama ko habang buhay. Sige. Ito lang yon? Ito lang ang nangyari sa loob ng VIP room noong gabing iyon? Siyempre, bakit? Ano pa bang iisipin mo? Hindi mo man lang naisip na may mangyari sa inyo ni Ruyan? Siyempre ako. Pero sabi ni Ruyan, hanggat hindi kayo hiwalay, hindi niya ako papayagang hawakan siya. Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi dahil sa iyo, si Ruyan ang dapat na asawa ko. Iyon lang? Naniwala ka naman nang hindi kanya pinayagan? Ano pa bang dapat? Mahal ko si Ruyan. Hindi ko pipilitin si Ruyan sa bagay na hindi niya gusto. Sige. Babalaan kita. Asawa ko si Liu Ruyan. Kapag binalikan mo pa siya, pagbabayarin kita ng matindi. Ano naman kung asawa mo si Ruyan? Hindi mo man lang siya maprotektahan at hindi mo mabibigay ang kaligayahan para sa kanya. Hindi ko mabibigay ang kaligayahan niya? Bakit? Ikaw na pangit? Kaya mo ba? Kayang-kaya ko. Sa tingin mo ay nararapat ka? Si Ruyan ay binigyan na ako ng isang anak na babae at palagi kaming masaya. Alam mo ba, na hindi naging masaya si Ruyan, gaano karaming hirap ang dinanas niya dahil sa iyo? Naghirap? Anong paghihirap ang sinasabi mo? Alam mo ba, dahil sa iyo ay nagagawa niyang... Mahal. Mahal ko. Mahal, bakit ka nandito? Alice? Mahal, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ipaliwanag mo nga sa akin kung ano ang namamagitan sa inyong dalawa. Brother Hua, bakit kailangan mo pang magpumilit? Hindi ba sinabi ko na sa iyo na hindi magiging posible ang sa ating dalawa? Ruyan, niloloko mo lang ako, di ba? Nung mga bata pa tayo, sinabi mo na gusto mong maging asawa ko. Brother Hua, matagal na panahon na yun nung bata pa tayo at hanggang ngayon ba ay nakakulong ka pa rin sa nakaraan?
Ruyan, ako. Brother Hua, 7 taong gulang na ang anak ko. Gumising ka na sa katotohanan. Mahal, tara na. Hindi. Ruyan, huwag kang umalis. Kaya kitang protektahan, hindi ko hahayaang apihin ka ng kahit sino. Tapusin na natin siya. Ako mismo ang magpaparusa sa taong iyon para sa iyo. Ako nang tatapos sa taong iyon para sa iyo. Sino ang gusto mong tapusin? Hindi mo ba alam? Para sa iyo, ibinigay ni Ruyan ang sarili niya sa iba. Brother Hua, itigil mo na ang mga kalokohan mo. Kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, ibabalik kita sa mental hospital. Hindi. Ayaw kong bumalik doon. Ruyan, ayaw kong bumalik. Kung ganoon ay pakiusap, huwag mo na kaming gambalain. Husband, tara na. Ruyan. Liu Ruyan, huwag mo akong idaan sa ganyan. Sorry po, husband. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Pero masyado kasing kaawa-awa si Brother Hua. Kaawa-awa? Nakita mo naman kanina, isa lang siyang hibang na tao. Alam ko, mula noong masira ang mukha niya, nagkaroon na siya ng problema sa isip. Napilitan lang akong suyuin siya at pagbigyan para maayos siyang magpagamot. Pero hindi mo naman dapat isakripisyo ang sarili mo. Paano kung saktan ka niya? Husband, alam kong nagkamali ako. Hindi ko na siya muling kikitain. Ibig sabihin ba ang sagot sa WeChat ay si Zhao Guohua? Sinadya ba niyang magpadala ng litrato para sirain ang pamilya ko? Walang hiyang lalaking iyon. Siguradong ikaw at ako ay magsasama habang buhay. Honey, Hmm? gusto ni Xiaoqi kumain ng mga zongzi na may lamang red dates. Damihan mo ang gawa para sa kanya. Sige, bababa muna ako mamaya. Bibili pa ako ng 2 supot ng red dates. Sige po, Kung may iba ka pang kailangan, sabihin mo lang sa akin. sige. Nandyan na. Sino iyan? Ano ba? Shh. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, kung hindi ay lumayas ka. Sikreto ito ni Ruyan. Palihim ko itong sasabihin sa'yo. Saan mo nakuha ang mga litratong ito? Magsalita ka? Ikaw ba ang kumuha ng mga litratong ito? Hindi ako. Hindi ako. Ang masamang taong iyon ang kumuha niyan. Sino siya? Brother Hua, Siya ay. hindi ba sinabi ko na sa iyo, huwag kang magpapakita sa bahay ko? Ruyan. Lumabas ka na agad. Lumabas ka. Kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Lumayas ka. Ruyan, sinusubukan lang kitang tulungan, mahal kita. Ruyan, tinutulungan lang kita. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Huwag ka nang makialam sa buhay ko. Sabi ng asawa ko, lumayas ka? Hindi mo ba narinig? Alis! Kainis naman. Pinagsisikapan kong magdiwang ng Dragon Boat Festival sa bahay, pero may makakatagpo pa akong baliw. Napakalas na malas. Mahal, hindi ko alam na pupunta siya sa bahay natin. Liu Ruyan? Balak mo pa ba akong linlangin? Mahal, hindi ko ginagawa yon. Kung ganon, paano mo ipaliliwanag ang mga litratong ito sa phone? Mga mapangahas na suot? Pati mga kakaibang gamit sa leeg. Liu Ruyan, bakit hindi ko napansin noon na ganito ka pala kadelikadong babae? Mahal, hindi ganoon ang nangyari. Paano mo pa ako lulukohin?
Sasabihin mo bang edit lang ang mga litratong ito? O sasabihin mong ang tao sa litrato ay hindi ikaw? Ang mga litrato, totoo ang mga ito. May mukha ka pang humarap para aminin yan? Pero ang mga litratong iyon, kinuha ang mga iyon bago pa tayo ikasal. Bata pa ako at wala pang muwang noon. Ginawa ko lang iyon para kay Zhao Guohua. Upang makatanggap siya ng gamutan, kaya ko iyon ginawa. Hindi ko inakalang itatago niya iyon hanggang ngayon. Hindi ko iyon sinasadya. At hindi ko gustong kumuha ng mga ganoong litrato. Para lang talaga iyon sa pagpapagamot niya. Ano ba ang pagkakamaling nagawa ko? Mahal ko? Bakit ang tapang mo pero napakamartir mo? Mahal, patawarin mo ako. Dahil ayaw mong magsalita, ako na mismo ang mag-iimbestiga. Ang gamit na ito sa leeg, siguradong may alam si Yingying na ebidensya. Direktor, bakit po kayo nandito? Anong nangyari sa? Sino ang may gawa nito sa iyo? Iyon po ay... Huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa akin, sinong walang hiya ang gumawa nito? Ang kapatid ko pong lalaki. Ang kapatid mo? Labag sa batas ang ginagawa niya. May nagawa po kasi akong hindi dapat, kaya nagalit siya sa akin. Oski lang po ako. Nasaan ang medical kit niyo? Gagamutin ko ang mga sugat mo. Kapag sinaktan ka uli ng kapatid mo, tawagan mo agad ako at ako mismo ang tatapos sa kanya. Direktor, salamat po sa inyo. Direktor, pwede niyo po ba akong yakapin? Yingying? May gusto sana akong itanong sa'yo? Direktor, ano po iyon? Ang kwintas na ito, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Yingying, magsabi ka sa akin ng totoo? Saan ba talaga nanggaling ang kwintas na ito? Sagutin mo ako. Isa lang itong ordinaryong kwintas. Ang kahulugan ng numerong ito, hindi ba naipaliwanag na iyon ni ate noong nakaraan? Master, Director, bakit mo ako tinititigan? Ngayon, pati ikaw ay niloloko na ako. Director, ako. Alam mo ba na may nagsuot ng kwintas sa asawa ko at may kumuha pa sa kanya ng litrato? Ano? Yingying, importante talaga sa akin ang kwintas na ito? Huwag kang may ilihim sa akin. Sige, sasabihin ko sa iyo. Direktor, mula ito sa charity website na ito, ang kwintas ko ay ibinigay nila bilang regalo. Regalo? Ang mga miyembro ng charity website na ito ay nakakatanggap ng maliliit na regalo mula sa kanila taon-taon. Ang kwintas ko, ibinigay nila ito sa akin ilang taon na ang nakakalipas. Ibig sabihin ba ang kwintas ng asawa ko ay doon din nanggaling? Direktor, huwag ka na sanang maghinala ng kung ano-ano. Si ate ay mabuting babae. Hindi kanya lolokohin. Siguro ay nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Yingying, aalis na muna ako. Direktor, mag-iingat ka po. Oh, ano? Naniwala ba siya? Nakiusap ako sa iyo na hayaan mo na si Chu Chen. Ayaw ko na siyang lokohin. Mapupunta siya sa iyo? At mapupunta naman sa akin, si Liu Ruyan. Yon ang pinagkasunduan natin sa simula pa lang. Ang laro ay magsisimula pa lamang.
Tungkol sa website ng Kawang Gawa na yon, bakit parang ngayon ko lang narinig yan? Tingnan mo nga. Mahal, matagal na rin tayong hindi nakakapag-relax ng katulad nito. Sina Papa at Mama kasi laging nag-o-overtime. Hindi niyo na ako sinasamahan. Oo nga naman. Sige, simula ngayon, tuwing weekend ay, ipapasyal kayo ni Papa? Ayos ba? Sige po. Mahal, dalhin mo ang bata doon, kukunan ko kayo ng litrato. Sige po. Bubuhatin ka ni Mama. Heto na. 1, 2, 3. Ang sagot? Anong kalokohan na naman ang balak ng Jiao Guohua na to? Jiao Guohua, ano na namang pakay mo? Inakala mo talagang ako ang talunang yon? Sino ka ba talaga? Dapat mong itanong yan sa asawa mo. Bakit nasa sa iyo ang litrato ng asawa ko? Maupo ka muna riyan. Ako ang kumuha ng litratong iyan at ang ganda talaga ng asawa mo. Mahal, anong nangyari? Tingnan mo ito. Mahal, sigurado akong kalokohan lang ito ng kung sino. Paano naman ang litratong ito? Masyado nang matindi ang teknolohiya ng AI ngayon. Tiyak na may nananadya lang na gumawa nito para sirain ang relasyon nating mag-asawa. Sinasabi mo bang gawa lang sa AI ang litratong ito? Oo, sigurado akong may masamang balak ang taong iyan. Mahal, huwag mo na siyang pansinin. Binabalaan kita, huwag mo nang subukang sirain ang pagsasama namin. Kung hindi ay ipapapulis kita. Ayos na. Mahal, kapag sinubukan ka pa niyang guluhin uli, tatawag na talaga ako sa 911. Mahal, anong problema? Wala lang ito. Kukuhanan ko kayo ng litrato. Ayan, tapos na. Ang ganda. Mahal, uhaw ba kayo? Pupunta lang ako sa unahan para ibili kayo ng maiinom. Sige. Sino ka ba talaga? Kung sino ako? Hindi ba at iniimbestigahan mo na ako? Huwag mo nang subukang sirain ang relasyon namin ni Ruyan. Sinisira? Kung hindi ka naniniwala, subukan mong mag-login sa isa pang WeChat account ng asawa mo. Ibibigay ko sa iyo ang account at password. Ano? Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag mo na akong guguluhin. Liu Ruyan, huwag mong kakalimutan, alaga lang kita. Matagal nang tapos iyon. Pakiusap, huwag mo nang sirain ang pamilya ko. Kung ganoon, dapat mo akong samahan muli. Dahil kung hindi, ipapaalam ko sa asawa mo ang lahat. Mayroon nga siyang ibang WeChat. Ngayon, maniniwala ka na ba sa mga sinasabi ko? Ano ba talaga ang ugnayan niyo ng asawa ko? Alaga ko lang ang asawa mo. Isang misyon lang na ibinigay ko sa kanya ang pagpapakasal sa iyo. Alaga? Hindi iyan totoo. Hindi maaari. Hindi ganyang klaseng tao si Ruyan. Papa, anong nangyayari sa'yo? Kung isang misyon lang ang kasal na ito, si Xiaoqing. Xiaoqing? Totoo ba na anak kita? Papa, ako po ay anak niyo talaga. May sakit po ba kayo, Papa? Papa, nakakatakot po ang tingin niyo.
Mahal, bakit ngayon ka lang nakauwi? May ginawa akong operasyon ngayong araw, kaya medyo ginabi na ako. Ipaghain kita ng pagkain. Si Xiaoqing ba ay tunay ko talagang anak? Dapat ko ba talagang ituloy itong paternity test? Director, tinatawag niyo po ba ako? Nakaalis na ba ang mga kasamahan natin sa lab? Hindi pa po. Bakit po, Director? Yung kaibigan ko kasi, nagdududa siya kung anak niya ba talaga ang anak niya, kaya pinakisuyuan niya akong ipagawa ang paternity test na ito. Tulungan mo akong asikasuhin ito? Mahal? Mahal? Maghapon ka ng ganyan, ano bang problema? Wala ito? Napagod lang talaga ako. Busog na ako? Mauuna na ako magpahinga sa kwarto. Anak, bakit nakasombrero ka pa kahit gabi na? Masamang papa. Binunutan niya ng buhok si Xiaoxing kanina, kaya magsusumbrero na si Xiaoxing para hindi na niya ito magawa. Ma, sana ay nanonood kayo mula sa langit at kailangan ko po ang inyong gabay. Director, lumabas na ang resulta ng DNA test. Maaari ka nang lumabas. Niloko ako ng asawa ko? Talagang niloloko ako ng asawa ko. Guwapo, gusto mo bang uminom muna tayo? Saan galing ang kwintas na iyan sa leeg mo? Ah, ito po ba? Isa itong espesyal na souvenir. Espesyal na souvenir? Opo, Tio. Pwede mo ba? Akong ihatid sa bahay? Sige. Anong ginagawa mo? Tio? Hindi mo ba? Ako gustong makuha? Liu Ruyan? Niloko mo ako? Kaya wag mo akong sisihin kung maghanap ako ng ibang babae? Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyong akitin ako?
Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo para akitin ako? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagmamaang-maangan ka pa? Sabihin mo sa akin ang kahulugan ng numerong ito. Subukan mo magsinungaling at pasasabikin kita sa kamatayan. Isa akong doktor at may 100 paraan ako para saktan ka ng husto. May isang babaeng nagtaksil kamakailan at sinugatan siya ng asawa niya ng 18 beses. Lahat ay umiiwas sa maseselang bahagi. Talagang nagdusa siya. Gusto mo rin bang maranasan yon? Ako. Sige, magsasabi na ako. Magsasalita na ako. Ang kwintas na ito ay para kay Jiang City na isang napakayamang tao at sadyang ipinagawa ito. Ang mga babaeng may suot nito ay pawang mga sikretong karelasyon niya. O sa madaling salita, mga alaga niya. Sikretong karelasyon. At para saan naman ang numerong ito? JM Wee. Ito ay ang unang titik ng pangalan ng may-ari nito. Kapag mas maliit ang kasunod na numero, ibig sabihin ay mas maaga na naging alaga ng amo ang taong iyon. Kailan pa kaya siya sumunod sa lalaking iyon? Ibig sabihin ba sa simula pa lang, isang misyon lang ang kasal natin? JM Wee. Ang unang titik. Posible kayang siya iyon? JMY, Ji Mingyu, ang presidente ng Jiangyu Technology. Ji Mingyu, wala kang hiya. Palabasin mo siya para harapin ako. Sir, nandito ba kayo para gumawa ng gulo? Palabasin niyo siya. Security. Security. Chuchen, napakatapang mo yata ah. Naglakas loob ka pang magwala dito sa Jiangyu Technology. Walang hiya ka, Wang Meng. Alam mo ba sa simula pa lang ang tungkol sa ugnayan ni Naruyan at Ji Mingyu? Ano bang pinagsasabi mong gunggong ka? Umalis ka na. Huwag kayong lumapit. Paharapin niyo si Ji Mingyu sa akin. Sa tingin mo ba ang boss namin ay basta-basta mo lang pwedeng makita? Tumawag kayo ng pulis. Hayaan niyo siyang umakyat sa 17 palapag. Tabi, paraanin niyo siya. Chu Chen, mukhang desidido ka talaga na hanapin ang katotohanan. Hindi ba mas masaya nung niloloko pa kita at pinaglalaruan kumpara ngayon? Yung babae kagabi, plano ko sanang gamitin siya para mahawaan ka ng sakit. Hindi ko akalain na kaya mo palang pigilan ang sarili mong pagnanasa. Sayang, napakasayang talaga. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sa 16 na palapag, may inihanda akong $3 milyong para sa iyo. Kunin mo ang pera at kalimutan ang lahat ng nangyari. Bumalik ka na kay Liu Ruyan at magpatuloy na maging laruan ko. Ji Mingyu. Ji Mingyu. Sa tuwing nakikita ko ang mukha mong yan, nasusuya ako. Walang hiya ka. Hindi pa kita nakikita noon kahit kailan. Siyempre, hindi mo pa ako nakita dahil binabantayan kita sa loob ng 20 taon. Sinungaling ka. Nakakuha ka ng 643 puntos noong high school. Pumasok ka sa pinakamahusay na paaralan sa probinsya. 1 puntos na lang sana ang kulang para makapasok sa kilalang universidad at pagkatapos, pinili mong mag-aral sa Jiangcheng Medical University. Nung nasa kolehiyo ka, nagkaroon ka ng kasintahan, ang pangalan niya ay Ching Ching. Humanap siya ng mayamang lalaki at hiniwalayan ka. Sa loob ng dormitoryo nyo, umiyak ka ng 3 araw at 3 gabi. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Siyempre alam ko. Dahil nung umiiyak ka ng 3 araw at 3 gabi, ako naman ay nasa loob ng hotel at naging katuwaan ko siya ng 3 araw at 3 gabi. Anong pinagsasabi mo? Ang sabi ko, naging katuwaan ko ang unang pag-ibig mo ng 3 araw at 3 gabi. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Binabantayan mo ba ako? Pinagkaitan mo ako ng taong mahal ko, kaya sa buong buhay mo ay sisiguraduhin kong wala ka ring pag-ibig na matatagpuan. Anong mahal mo? Nababaliw ka na.
Chu Chen, dapat ka pang magpasalamat sa akin. Ako ang naging dahilan kung bakit naging asawa mo si Liu Ruyan na napakahusay na babae at ako rin ang dahilan. Kaya ibinigay sa iyo si Chu Xiaoqing na napaka-cute na anak. Hindi ito maaari. Ang lahat sa amin ni Liu Ruyan ay hindi posibleng gawa-gawa mo lang. Hanggang ngayon ba, naniniwala ka pa rin sa babaeng yan na si Liu Ruyan? Tingnan mo, ito ang numero ng asawa mo, di ba? Amo ko, ano pong maipaglilingkod ko? Pagbabayarin kita. Di ba gusto mo akong kalabanin? Sige, lumaban ka. Ilayo siya. Mahal, nakauwi ka na pala? Uminom ka ba? Halika na, maligo ka na. Kung hindi ay babaho ang sofa mamaya. Huwag mo akong pakialaman. Chu Chen, anong ikinagagalit mo ng ganitong kalalim ang gabi? Itatanong mo pa sa akin kung bakit ako nagagalit? DNA test? Paternity test? Nagpa-paternity test ka? Nagawa mo pang pagdudahan na si Xiaoqing ay hindi mo anak. Dahil nandito na tayo, Liu Ruyan, gusto mo pa bang magpatuloy sa pag-arte? Chu Chen, ano ba itong pinaggagawa mo? Ayaw mo na ba sa buhay natin? Ang ganitong klaseng buhay na para akong clown. Ayoko na talaga nito. Chu Chen, ano ba yung mga sinasabi mo? Dapat ba kitang tawaging Liu Ruyan? O dapat ba kitang tawaging pangatlong alaga ni Ji Mingyu? Ngayon, wala ka nang masabi. Sa huli, ang pagpapakasal sa akin ay isa lamang misyon para sa iyo. Ang batang pinalaki ko sa loob ng 7 taon ay hindi ko pala sariling dugo. Hindi totoo yan, mahal. Makinig ka sa paliwanag ko. Xiaoqing, siya ay anak mo. Kami, wala kaming ganoong klaseng ugnayan. Anak ko? Nandito na ang resulta ng paternity test. Hanggang kailan ka pa magsisinungaling? Ano? Hindi maaari ito. Hindi ito maaari. Mahal, si Xiaoqing ay anak mo talaga. Maniwala ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Napakawalang hiya mong babae. Papa, Mama, bakit na naman kayo nag-aaway? Anak, bumalik ka muna sa kwarto at matulog na, okay? Ayoko po. Inaapi na naman ni Papa si Mama, Papa. Humingi ka po ng tawad kay Mama. Mag-sorry ka. Papa, mag-sorry ka po. Papa, mag-sorry ka. Papa, mag-sorry ka. Mag-sorry po kayo, sorry. Hindi mo ako papa. Pinagalitan ako ni Papa. Chu Chen, bakit mo ba sinisigawan ang bata? Ako. Anak, sino ang mas mahal mo? Ang papa ba o ang mama? Mas mahal ko po si Papa. Sina Xiaoqing at Papa ang pinakamatalik na magkaibigan sa mundo. Papa, mag-pinky swear tayo na habang buhay tayong magiging pinakamatalik na magkaibigan. Sige. Pinky swear. Huwag mapapako. Kahit lumipas pa ang 100 taon. Ang sinumang sinungaling ay magiging tuta. Pinagalitan ako ni Papa, tuta si Papa. Chu Chen, si Xiaoqing ay tunay mong anak, bakit mo siya sinasaktan ng ganyan? Anak ko. Kung hindi ko lang nakita si Ji Mingyu ngayon, hanggang kailan mo pa ako balak lokohin? Sa bandang huli, isa lang pala akong laro ang pinaglalaruan lang ninyo. Asawa mo ako. Mas pinapaniwalaan mo pa ba ang ibang tao kaysa sa akin? Xiaoqing, si Xiaoqing ay sarili mong anak. Nagpakasal ako sa'yo, at siguradong hindi dahil sa ibang misyon. Alam mo ba iyon? Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Malinaw na ang mga ebidensya. Ayaw ko nang makinig sa puro kasinungalingan mo. Sige. Anak, matutulog muna tayo kila Jiao Jiao Auntie. Maghanap tayo ng oras para makipag-divorce na. Ang kasal nyo ay misyong ibinigay ko sa kanya? Asawa ko. 7 taon na tayong kasal? Hindi mo ba talaga ako pagkakatiwalaan?
Si Xiaoqing ay sarili mong anak. Magtiwala ka sa akin. Nagpa-DNA test ka ba? Nagdududa ka ba talaga na si Xiaoqing ay hindi mo anak? Hindi ko na alam. Di ko na talaga alam kung ano ang totoo. Tungkol sa bagay na ito, ipinapaubaya ko na sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, Director Chu. Lalabas na po agad ang resulta ng test. Po. Director, anong nangyayari sa'yo? Alam mo ba simula pa nung una? Ang tungkol sa relasyon ng asawa ko at ng lalaking iyon? Director, hindi ko sinabi sa iyo agad dahil ayokong masira ang pamilya mo. Takot kang masira ang pamilya ko? Chu Chen, total naman ay tinraidor ka na ng babaeng iyon. Huwag mo na siyang isipin pa. Sumama ka na lang sa akin. Maaari kitang ihanap ng mas magandang ospital at mabigyan ka ng mas magandang buhay. Ang sinasabi mong mas magandang buhay ay ang palihim mong pagbabago sa resulta ng DNA test, tama ba? Sumagot ka? Director, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. May gana ka pang sabihin hindi mo alam? Ang buhok ko at ni Xiaoqing ay ikaw ang nagdala sa laboratorio at ikaw rin ang nagdala ng report pabalik. Nagkaroon ka ng hindi bababa sa 2 pagkakataon para baguhin ang resulta ng paternity test. At nagagawa mo pang magpanggap na wala kang alam. Director, hindi ko po ginawa iyon. Totoo po, hindi ko talaga ginawa iyon. Si Xiaoqing po ay talaga namang hindi niyo anak. Pinaglalaruan mo pa rin ako. Bakit? Bakit kailangan niyo pa? Bakit kailangan niyo pang isa pang paternity test? Dahil mahal ko ang asawa at anak ko. Kaya kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao, handa akong maniwala sa kanila. Papa, ito ang ginawa ni Xiaoqing sa kindergarten ng arts and crafts para sa inyo. Ang galing mo, Xiaoqing. Ano ito? Buhok po ito ni Xiaoqing. Para kung sakaling mamiss niya si Xiaoqing, ay pwedeng tignan niya ito. Zoe, kailangang malaman ko agad ang resulta. 7 taon na kaming kasal? Kung hindi ako maniniwala sa kanya, kanino pa ba ako maniniwala? Sa inyong mga masasamang tao? Sobra talaga akong naiinggit sa inyo. Ang saya niyo talaga. Inaamin ko, ako ang nagpalit ng resulta ng paternity test. Anak mo rin si Xiaoqing at kailanman ay hindi ka pinagtaksilan ni Hipag. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit niyo ito ginagawa? Sige, sasabihin ko sa'yo. Bakit may hawak ang larawan ng nanay ko? Dahil, nanay ko rin siya. Ano? 33 taon na ang nakalilipas. Ang batang ginang ng pamilya G sa Kapitolyo ay nagtanan kasama ang katulong ng pamilya. Iniwan ang kanyang pamilya at pumunta sa Jiang City. Ang batang ginang na iyon ay si Lin Xiuhua at ang katulong naman ay si Chu Qingshan. Ang mga magulang ko? Kaya ang batang naiwan ay si Ji Mingyu? Paano naman nangyari ang tungkol sa'yo? Nawala ang nanay ko noon dahil sa hirap sa panganganak, na aksidente ang nanay pati ang bata, kaya imposible na magkaroon pa ako ng kapatid. Totoong pumanaw si mama noon sa panganganak, pero nakaligtas ako. Ginamit ni kuya ang kanyang koneksyon para kunin ako ng palihim at niloko kayong lahat. Ibig sabihin, pinapahirapan ka niya sa lahat ng taong ito? Noong una, pinapahirapan niya talaga ako. Siguro, dahil habang lumalaki ako ay mas nagiging kamukha ko si mama. Kinalaunan, naging mabuti na siya sa akin, palaging naghahanap si kuya ng pagmamahal ng isang ina. Kaya pilit niyang pinapaniwala ang sarili niya na inagaw mo si mama sa kanya. Kaya naman, Kaya pala galit na galit siya sa akin at nagawa niyang magmanman sa buhay ko sa loob ng 20 taon para gawin akong sunod-sunuran niya. Pati ang kasal, siya ang may pakana.
Pati ang kasal ko ay naging bahagi lang ng paghihiganti niya. Hindi totoo iyan. Mahal ka talaga ni Hipag. Big Brother, nagawa lang siyang lapitan ni Big Brother nung 2 taong gulang pa lang si Xiaoqing. Ano? Bago iyon, nagplano ng aksidente si Big Brother kung saan nasugatan ka ng kaunti at nanatili ka sa ospital ng 1 buwan. Doktor, bilis. Dalian nyo. Ginamit niya ang buhay mo at ni Xiaoqing para takutin si Hipag, para pilitin siyang sumama sa kanya. Walang hiya ang Ji Mingyu na iyan. Pero hinding-hindi kailanman may ginawang masama si Big Brother kay Hipag. Pinatutulog muna niya si Hipag bago siya gumawa ng peking senaryo. Bakit niya iyon gagawin? Siguro dahil may kaunti pa siyang konsensya o baka dahil kamukha mo rin ang nanay natin. Ang gusto lang makita ni Big Brother ay ang sirain mo mismo ang sarili mong kaligayahan. Second brother, maaari ba kitang tawagin ganoon? Big Brother, itigil mo na ito. Ayoko nang makita kang nagpapatuloy sa maling landas. Hindi ko akalain na matapos kitang palakihin ng 22 taon, sa huli, ang sarili mo pa ring kapatid ang kakampihan mo. Kapatid din kita. Pero ang kasalanan ng nanay natin ay hindi dapat kaming 3 magkakapatid ang magdusa. Mahal. Mahal. Mahal ko. Patawad. Maghiwalay na tayo. Aalis ako nang walang kukunin kahit ano. Nalinisan ko na ang bahay. At ang mga pagkain ay nasa refrigerator. Initin mo na lang sa microwave bago kumain. Sa susunod na wala na ako, huwag mong kakalimutang kumain sa tamang oras. Tungkol naman kay Xiaoqing, ako na ang magpapalaki sa kanya ng mag-isa. Paalam. Ang mahal ko. Sandali, maghintay ka. Pupuntahan kita para ibalik ka rito. Narito ang pinakahuling balita. Ang presidente ng Jiangyu Group na si Ji Mingyu dahil sa pagkakasangkot sa maraming krimen ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon. Mama, saan po tayo pupunta? Siguro, pupunta tayo sa isang napakalayong lugar.